Praise the Lord! Maraming salamat po sa pagkakataon na inako mo kami, Panginoon, sa bahay na to. Sino pong naniniwala na hindi po ito sinadya? Ito po talaga yung plano ng Diyos. At naniniwala po ako sa nabasa ko sa Bible. Kasi sabi namin kahapon at o kanina, na i-bless yung tahanan. At naniniwala ko pag bless po yung tahanan ay natalo po yung pagpapala. Dahil ang pag-bless po ng tahanan at pag-ibigay po ng tahanan ay ina-acknowledge mo na hindi po para sa inyo yan. Ina-acknowledge nyo na ang Diyos ang may-ari po yan. Salamat dahil sa pagkakataon na to, before natin i-bless po yung tahanan ay mag-aaral muna tayo at either yung blessing, yung store, pag-pray natin mamaya. So meron lang po akong limang ituturo. Sabi niya, 5 steps to be closer to God. Sino pong gusto maging close ang Diyos? Sino pong gusto maging close ang Diyos? Dahil ang close ka sa Diyos, malapit ka sa pagpapala. Kung close ka sa Diyos, malapit ka po sa tagumpay. At kung close ka sa Diyos, iniligtas ka niya sa kapamahakan. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo maging close kay Lord. Yeah, sabihin mo katabi mo, gusto mo maging close si Lord. 5 lang po na mga kaparaanan upang sa ganon, maging close tayo sa ating Diyos na buhay. Number 1, practice humility. At kung mayabang ka sa harapan ng Diyos, hindi ka pwedeng maging close niya. Dahil wala pong mayabang sa harapan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging mayabang. Kapag may kotse ka, huwag kang mayabang ko na. Kapag mo na yung bahay mo, huwag kang mayabang ko na. Kapag maganda na yung trabaho mo, huwag kang mayabang. Alam niyo po yung mga nagyayabang, lahat ng mga nagyayabang, ibinabababa ng Diyos. Ano po yung sabi niya sa Kawikaan chapter 3 verse 34? Ang mga palaloy kanyang inagsusuklaman. Kaya kapag mayabang ka, inagsusuklaman ka ng Diyos. Na-example ko na magiging mayabang. Ay, ang talino mo. Huwag dali-dali ko kasi. Hindi po pag sinabi, kaya ang ganda mo, ay dahil po sa Diyos. Pinapaganda niya ako. Ang talino naman, hindi talaga nag-ilog ko kasi ako. Hindi, dahil po sa Diyos na nagbibigay ng katalinuhan ko. Ganun dapat mga bata, okay? Sabi niya pa dito, ngunit inalurog lang niya ang may mababang kalooban. Ano ba yung sabi niya po sa James chapter 4 verse 10, which says, humble yourself, magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos, at ikaw ay itataas niya. Amen? Sino gusto itaas ng Diyos? Yung dating inapagpapakan, dating inaapi-api, yung dating wala lang, sinasabi nila ay walang kinabukasan yan. Huwag mo silang patulan. Huwag mo silang labanan ng salita. Kapag sinabi nila, yan, batang yan, hindi yan matalino. Pakumbaba ka na. Dahil maliwanag ko yung sabi ng Diyos, na kapag ikaw ay nagpapakumbaba, inaanak ka ng Diyos. So sabihin mo sa katabi mo, magpakumbaba ka lagi. Huwag kang mayabang. Alam niyo po yung mga napakataas yung lipad. Yung akala nila sa kanila na yung mundo. Masakit po yung mga bumabagsak sa mga ganyan. Pag bumagsak yan, durog na durog. Kaya habang inaanak ka ng Diyos, habang pinapapala ka ng Diyos, yung paa mo'y panatiling nasa baba. Ina-acknowledge, Lord, you are. Ikaw ang may-ari nito. Dahil kapag ito po yung estado mo, hindi ka mayabang, lalo kapag itinataas. Lahat po na nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos. Kaya po magpakumbaba tayo. Pangalawa po, para maging close tayo kay Lord, lagi ka magpasalamat. Kahit laring lang yung ulam mo, magpasalamat ka pa rin.
Tama? Sino ko nagpipray kahit hindi masarap yung ulam? Baka naman, dahil para itlog man! Paano ka bibigyan ng leksyon ni mama mo, hindi mo ka pinagpipray yung nilagang itlog? Tama? Paano ka bibigyan ng Diyos? Ano ba napakasarap na paexinin kung yung nilaga o imprito ng itlog, di mo mo nagkararan? Sabi mo sa katabi mo, magpasalamat ka lagi. Buti nga, meron tayong pagkain. Alam niyo po, pag pupunta ka po sa Nigeria, napakadaming nagugutom po doon. Ang pancake nila doon puti. Ang pancake natin dito ang sarap. Mayroon pa nga star margarine. Kaya nga po, sino nagutom na dito, kasi ngayon may nagutom na dito. Wala, di ba? Ibig sabihin, mas pinagpapala ka kaysa sa iba. Sino na dito nagbasura? Yung tutulog ng, sabi nilang pakpak. O, wala ka, di ba? Sabi mo sa katabi mo, pasalamat ka lagi. Amen! Palakpakan mo ang Diyos kung hindi ka nagugutom. Walang hina! Hallelujah! Kaya mga kapatid, lagi ka magpasalamat because not only finance, ang pinakaipinapasalamatan mo ay yung wala kang sakit. Tama? O sige nga may 500,000 ka pero araw-araw ka naman nasa hospital. Mauubos yung 500,000. Ang ipasalamat mo tuwing umaga at pagtulog mo ng gabi, yung wala kang sakit. Hindi ko yung napakarami mong pera sa bangko kung meron ka naman stage 5 na cancer. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung wala kang sakit, magpasalamat ka. Ako naman. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, magpasalamat ka dahil wala kang sakit. Palakpakan natin kung wala tayong masakit ng Diyos. Hallelujah! Sabi niya ba dito, bakit kailangan natin magsalamat? Ang gustong-gusto ng Diyos ay lagi tayong nagpapasalamat sa maliit o malaki na bagay ay magpasalamat tayo. Paano ka bibigyan ng 100,000 100 pesos, di ka na nagpapasalamat? Hello? Paano ka bibigyan ng Diyos ng 50 pesos na baon, 5 pesos lang? Hindi ka pa nagpapasalamat. Bigyan mo ng tripperingan. Pugi-pugi. Doon ka, paling na kayo pa. Ayan, paling na kayo. Ayan, para maganda. Diba? Paano kayo bibigyan ng Diyos na baon na 150 pesos? Ikinsilang, di ka pa na mag-thank you kay Lord. Ano dapat sabihin mo? Maliit o malaki na blessing na binibigay ng Diyos sa atin, magpasalamat po tayo. Tama? Lalo na po yung health. Dahil pupunta ako po ay lagi pong naging nasa hospital. Kapag meron akong tinatawag kami, pastor, pag-training po yung pinupuntahan namin. Alam niyo, pagpunta niyo po ng hospital, nakakaawa po ang mga taong na nasa hospital. Siksikan po sila doon. Ngayon, ang lusog-lusog mo. Isang malakas na thank you, Lord nga, sabay-sabay tayo. Sabihin natin yung kamay natin sa thank you, Lord. Mag-count ako ng 3. 1, 2, 3, go! Thank you, Lord! Amen? Ano ba nga natin ang Diyos sa buhay? Minsan kasi ang sinasabi ng tao, pera, pera, pera! Para magpasalamat tayo, hindi po. Dahil ang pera, usang darating kapag meron kang kalakasan. Tama? Si Kuya Panso, makapasada ka rin, kumarkaroon sa sakit ko Kuya Panso, makapasada. Kaya number 1 ay papasalamat ko lagi every morning ay yung kalakasan. Amen. Para kung maging close sa kay Lord, lagi ka mag-thank you. Sabi na po sa Psalms 99 verse 1, I will give thanks to the Lord with my whole heart. Wala na ni David, buong puso. Hindi kung hindi masarap yung urat, kalahati na lang doon kasi kupra na lang naman na nilada yung ulam ko. Hindi. Ang sabi na ni Lord, ni David po dito, full heart, buong puso ka magpasalan. And I will recall all the wonderful deeds. Kaya ni David, inaalala niya lagi yung mabubuting gawa na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Ay lagi mong alalahanin, kung hindi kang inutom ni Lord, thank you. Pag ginisang ka ni Lord every morning, thank you Lord, ginising mo na naman ako. Tama? Kaya po mga kapatid, lagi kang magpasalamat kay Lord. Ano pa sabi niya? 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances.
For this is the will of God in Christ Jesus for you. Magpasalamat ka lagi sa Diyos dahil yan po yung will ni Lord. Kaya kung ngayon, hindi mo pa natatamasan yung magandang bahay, wala kang sasakyan, wala kang tricycle, wala ka pong hanap buhay, magpasalamat ka. Dahil darating yung panahon, kapag ikaw po'y lagi nagpapasalamat, bibigyan ka ng Diyos yung inaasam mo. Amen? Huwag kang mainggit. Sabi mo sa katibi, huwag kang mainggit. Magpasalamat ka kung may pinagpapala na tao. Ano yung prayer mo dapat? Kapag meron pagpapala ng kapitbahay mo, Lord, susunod na ako. Hindi pag-iisipan mo pa. Pag-isikan yung life, baka napuputol. Baka pinag-iisipan mo pa, kapatid, na sinasabi mo, kinakaw na atas, mga kanatang i-bike na ka na pigtas. Di ba pwede sabi mo, Lord, binigyan mo siya ng bike na maganda. Kung kaya mo siyang binigyan, kaya mo din akong bigyan ng bike. Tama? Kung kaya mo pinaganda yung bahay po ni Ate Ruby, ni Uncle, nakaroon ng negosyo, iisa lang po yung Diyos niya, Diyos ko, kaya mo din akong i-bless. Tama? Ulitin ko, sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainggit. Susunod ka na! Palakpakan na natin ang Diyos na buhay. Pangatlo po, yung una po, ang sabi niya po, practice humility, magpakumbaba ka. Pangalawa, give thanks, lagi mo magpasalamat. Pangatlo po, always repent. Sabihin mo sa katabi mo, walang perfecto. Pero kailangan mong mag-repent. Yes, walang perfecto. Lalo na mga magulang, araw-araw yung nakakasala. Tama, lalo kung tamad. Sinong tamad? Palakpakan ka natin, sisipag nila. Alam niyo po, ang unang-unang nakakasala magulang. Pero meron ako itutulong. Invest mo magalit ka. Kapag nagalit ka sa magulang, may mga lalabas dito. Pero tandaan mo, may tuturo ako para hindi ka magkasala. Kung tamad, ang mga anak mo ayaw mautusan, ang gagawin mo, mag-play ka na ng worship. Lord, pag-uwin mo mga anak ko. Kesa yung magalit ka, tapos matake ka ng anak ko. Tama? Imbes na magalit ka, mag-worship ka muna. Di mamaya yung upa na yan. Sabi niya dito, repent on all times dahil hindi mo alam kung kailan mabubuhay ka. Alam mo po kung kailan ka mabubuhay na? Kailan pa yung buhay mo? Sino nakakalan na bukas ay buhay pa? Sino nakakalam na sa linggo ay buhay ka pa? O, yan yung sinasabi ko. Kailangan mo humingi ng tawad sapagkat ang gusto ng Diyos. Walang perfecto pero humingi ka ng tawad. Pero paulit-ulit. Lord, last month nung nanakawin ko yung pinagpintan ni Nancy. Yung mga nakatira dito mo, ngayon nagbayad na ng bitpi, sakto naman nabibili ka, Lord, last wala kang pera eh. Sabi mo sa katabi, ayaw ng Diyos na paulit-ulit. Yes, useless na po yung paghingi ng tawad kapag alam mo mali, ginagawa mo pa rin. Tama? Mali ang pagnanakaw, pero ginagawa pa rin natin, ayaw na po ng Diyos na tingnan. Tama? O sabi mo sa katabi, huwag kang pagnanakaw. Amen? Alam niyo po, sinasabi nila marami nagrarally ngayon. Ang sinasabi nila sa akin, sumama daw ako sa nagrarally. Alam niyo po, palala na ng palala yung mundo. Hindi lagi ito sinasabi sa church. Ang mundo ay palala ng palala. Eh, don't expect too much na gaganda pa yung ating pamamalakad ng mundo ito. Because the Bible said in the Revelation that the world is full of darkness. Mas malala pa yan sa susunod. Mas malala pa yan, kaya lagi mong i-prepare yung buhay mo. Bakit mo sinuturo na laging humingi ng tawad? Dahil hindi mo alam, nagkakaw ka ngayon, bukas namatay ka. Hindi ka nakakahingi ng tawad. Sigurado kung hindi ka makakapunta sa langit. Sabi ko, lagi sa church, maliit o malaki still sin, tama. Ising mo tinakaw, 1,000 na tinakaw para parehas na basol. Tama? Maliit na kasalanan o malaki, kasalanan pa rin yan. Kaya kapatid,
skill, humingi tayo ng tawad. 1 John chapter 1, verse 9, kung ipabayag natin na ating mga kasalanan siya'y tapat, makatarungan na magpatawad sa ating mga kasalanan, malilinis sa ating mula sa lahat ng kasalanan. Tapat ko ang Diyos, papatawarin ka. Sabihin mo sa katabi mo for the last time, papatawarin ka ng Diyos. Pang-apat po na ituturo ko, yung muna po ay, ano yung muna? Humility, pagpapakumbaba, pamasasalamat. Pangatlo, paghingi po ng tawad. Pang-apat na po tayo. Sing praise. Alam niyo po ba, nilikha ka ng Diyos para magpuri. Sabihin mo sa katabi mo, nilikha ka ng Diyos para magpuri. Kaya nga pag kinakanta yung kay buti-buti mo, dapat bigay mo yung tudong ko. Yan yung favorite song ko. Mabuti ang Diyos yung buhay natin. Imbes na mag-worry ka, Mag-praise ka na lang. tama? Aw man ang bagas ni. O manang kwarta ko, imbes ka papanunot mo, alam niyo po ba, worry and stress In equal of sickness. Tama? Huwag ka makatungturugan, nagaduti pang panunuto mo, nagaduti paborito ka, sumaro mo, in equal, sakit. Sino kayo nagkasakit? Alam niyo po ang sikreto mo para hindi ka magkasakit. Lagi ka na lang mangalangin at mag-praise. Ano ba yung sabi niya dito? Ito yung gusto kong verse ni David. Ay, sorry po. James chapter 5 verse 13, instead that someone suffering, be sure yung mga meron kang pinagdaraanan, you should pray, manalangin ka. And something cheerful, you should sing praise. Kaya po kapatid, ang sarap magpuri kapag mayroong pinagdaraanan. Imbes na nag-uuli ka, hindi ka makatulog. Alam ginagawa namin mga kasawa ko pag mayroon kami malalaking pinagdaraanan, wala kami itong ginagawa, hindi kumakanta sa Diyos na buhay. Sino po dito yung dumating yung bagyo, hindi nakatulog? Hindi lang po kami nakatulog dahil ang daming lamok. Pero yung puso ko namin mag-asawa, hindi kami natatakot. Why? Because alam po namin, if God is with us, hindi ka maano. Tama? Ay, yung ginagawa namin habang pinadaan namin yung bagyo alas 10, nag-worship kami ng dalawang mag-asawa. Yung gitara ko, kumakanta yung asawa. And the peace of mind ay meron na sa amin. Why? Because alam namin, kapag pinuri mo ang Diyos, pro-protectan ka niya. Sino gusto ng protection? O, sabi mo sa katabi mo, mag-worship ka garon ko na. Hallelujah. At pinakalas mo mga kapatid, Dito na tayo. Do a good work. Piliin mong maging mabuti lagi. Tama? Sino gusto maging masama? Oo, di ba ayaw niyo maging masama? Piliin mo laging maging mabuti sapagkat kung ano ang tinatanim mo, yung aanihin mo. Ulitin. Ha? Kung gumagawa ka ng mali, don't expect na mag-aani ka ng tama. Sino dito? Mata-tumata, lagi kong sinasabi dito sa church, na kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, alam na naman mag-aani ka ng hindi mabuti. Tama? Sabihin mo sa katabi mo, gumawa ka na ng mabuti. Sige, tingnan ko natin. Marami akong nakakilala po, mga tinuruan ko, mga youth. Ito, mata-mata, mga youth. Tumingin kayo sa akin, makinig kayo sa akin. Marami akong tinuruan ng mga kabataan na ngayon, mga professional na. Meron pa nga mga teacher na ngayon, meron na mga SPO3, mga police na ngayon. Why? Tinuruan ko silang maging mabuti lagi. Sino gusto maganda ang buhay? O sige, magpakasama ka lang, magaganda ka ba ang buhay mo? Hindi. Dahil kung gusto ng Diyos, ay kung maging mabuti ka sa harapan ng Diyos, mabuti din ang darating sa atin. Ayun po, ito yung testimony ng family namin. Lagi kami inaapak-apakan nun. Lagi din sinasabi ng pastora yung testimony. Yung mga nag-aapak sa amin no, nagugulat sila kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay namin ngayon. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, maging mabuti ka lang. Ulitin ko, maging mabuti ka lang. Ang
Diyos nang bahala sa iyo. Yes. Maraming mga naging masama na hindi magandang buhay ngayon. Tama? Yung mga napawara yung buhay. Kaya mga anak, mga magulang, bantayan niyo po ang mga anak niya. Na kapag mali po ang nasamahan niya, magiging mali ang buhay niya. Inaamin ko po, when I was in high school, testimony ko na, ngayon lang alam ng asawa ko to. Napabarkada ako sa mga kaibigan kong lulong sa mga computer. Nung nalulong na po kami ng computer, wala na kami pang computer. Ano pong gagawin pag wala na pang computer? Kupit. Ha? Hindi na ako upit, mas lalala ko. Natuwa ako po na ako talaga. Pero ang ginawa ng Diyos, ang pagnanakaw, kung hindi ikaw yung magkakasakit, ako ang black sheep ng pamilya ko dati. Lahat ng ginagawa ko, pati college, papairo ako nung college ako dahil magaling ako mag-basketball. Ako lang doon yun, pero ngayon hindi na. Ha? Hindi naman yung babayaran naman, nililigawan kasi ako pag magaling ako mag-basketball. Yung akala mo papatuhin ka ng papel, akala mo papel na ayaw sa'yo, pagpuklatin mo yung number pala. Ano ba? Nilulong ako sa mga alak. Ganun yung ginawa ng Diyos. Ang kapalit ng pagiging pasaway ko, mga magulang ko nagkasakit. O, sige mga anak, maging pasaway ka lang. Gusto nyo maging magkasakit yung mga magulang nyo, maging pasaway lang kayo. Dahil ang bunga ng pagiging pasaway ko, hindi ako yung nagkasakit. Ang aking mga magulang na nagkasakit. Yung daddy ko na hospital, more than 200,000. Yung mami ko nabaliw, more than 100,000. Kaya nalulung kami, nabaong kami sa utang. Kailan niyo po, ang aking mga magulang hindi tumigil na nag-worship kay Lord. Hanggang ang Diyos ni-restore niya ako. Una ko ako, kasi alam ko lumaki ako sa church. Nung ni-restore ko yung relasyon ko kay Lord, pinunta niya ako sa abroad. At yung ni-restore ko yung relasyon ko ng Lord, ni-restore din niya yung wealth ng family ko. Ngayon sabi ko, yung aking kapatid ay may sasakyan na, yung aking mga magulang ay may sasakyan na. Sabi ko naman, huwag hinihirap ko yung sasakyan ng aking magulang, Lord, kung hindi sa taon na to, next year, may sasakyan na din ako. Masarap mangarap kung hindi ka pasaway. Ulitin ko, masarap mangarap kung hindi ka pasaway. Sabihin mo na sa katabi mo, huwag ka nang pasaway. Pasaway. Iwan mo yung verse na ito pinakalas, James chapter 2 verse 17. In the same way, faith itself is not accomplished by action is dead. Faith without action is dead. At lagi kong ibinabaon na verse na to bago ako manalangin na pag-pray natin yung tahan. Galasan 6:7. Niwinyatin mulam, iso apito. Tama? Bukasta kung ugal yung tata, di anak mo to, ugal yung namot tata. So, kanyan, aramidong tatakabsad, ibatik atoy, agmulakan, tinasayahan. Tama? So, paano kung hindi ka nagmulang tinasayahan, kakabsad? Nagkapuor dito, yung nagartumulong ka niya. Tama? Gawin mong mabuti lagi, mga kapatid. Kaya yun yung gusto ng Diyos, gumawa ka ng mabuti lagi. Tayo po ito ngayon lahat at manalangin tayo. Sige, una akong i-close ito after closing. Patayo nga na. After closing, papasok po kami dyan para manalangin po yun. Si-close muna kayo ninyo. Pwede bang sabay-sabay natin ulitin yung sinabi ko kanina, mag-thank you Jesus tayo bago manalangin. In count of 3, pwede bang mas malakas? 1, 2, 3, go! Thank you Jesus! Salamat Panginoon sa natapos ko. Sa mga salita mo na pinag-aralan ko namin, bless your word. Pero ang sabi mo sa inyong kasulatan, na mas pinagpapala mo po ang mga nakinig at isinasagawa, Panginoon, ang kanilang mga napakinggan. Muli, Panginoon, ang dalangin ko, mula sa pinakamatandang member dito hanggang sa pinakabata, I declare your goodness upon goodness, protection upon protection, probation upon probation. Wala pong mga kapatid dito naghihinto sa kanilang mga pag-aaral. Bagkus ang dalangin ko, Panginoon,
silang lahat po ay makakapagtapos. At iingatan mo, Panginoon, ang kanilang mga magulang. Muli, Panginoon, pagpalain mo po ang mga merienda na kasyang inahin po nila para po dito sa bahay na to, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga bata, ang mga matatanda, at either, Lord God, ang mga magulang. I declare for this compound and sa street na ito that Jesus, the name above all name, is Lord over this place. Itaimam ipaputput ko bawat pamilya ang mong timasapol dabo, itid mo according sa kanilang mga pananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Makakaupo na po tayo mga kapatid.